Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day today. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin po sa inyo pong cards right at this very moment. Tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin. Ano po ang current feelings ng person nyo nitong Holy Week o itong mga nakaraang araw, no? Ano po kaya ang kanyang ito po ang kanyang feelings at ano po ang nangyayari sa kanya. Silipin po natin kamusta po siya sa mga oras na ito. Okay, pili po tayo ng 20 cards, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pasensya na po kayo, ang itim-itim ko po dahil tayo po ay nasa probinsya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, mamaya po natin tingnan kung ano po ang makikita naman natin sa Lover Oracle. Huwag niyo pong skip to. Dito po tayo kumukuha ng energy between you and me. So, mag-concentrate ka lang po. Ayan. At sisimulan po natin ang makikita natin sa iyong baraha. Mahal ka po niya pero ang kulang lang po sa inyo ay ang commitment. There is this lack of commitment. Naging greedy po kasi siya. Naging greedy po siya. Inuna niya po ang kanyang sarili. Inuna niya po yung pagiging curious niya sa mga bagay-bagay. At ngayon po ay tinatamad po siya sa buhay. No? Maybe this person may iniinda po siya. No? Meron po siyang iniinda. Maybe physical, baka po siya ay meron iniindang sakit sa ngayon or siya po ay emotional din, baka po meron din pong siyang nararamdaman. So this is either emotional or physical, no? Habang siya po ay nakakaramdam ng emotional and physical, no? Siya naman po ay, ikaw naman po kahit papano somehow ay maayos pa rin. Meron ka pa rin pong blessing na dumating. May natatapos po sa iyong mga isipin lately. At ayan po, no, sa nakikita ko po, bumabalik po yung security mo. Maybe this is for financial. Meron ka pong magiging abundance, no? Meron ka pong parating na maybe meron ka pong bonus sa opisina mo or meron ka pong increase or meron pong ibang blessings na parating along the way, no? Nakaka-recover ka po, no? And somehow, ikaw po ay nakaka-survive, no, sa iyong buhay. Hindi ka pa po totally healed but you are surviving well, no? So nakikita ko po samantalang siya po ay talagang may hardship po siyang pinagdadaanan. Maybe financially siya po ay nagkakasya lang or pinagkakasya niya lang po lahat-lahat. Ibang-iba po yung buhay at direksyon niya nung siya po ay nasa iyo, no? Bored po ito sa buhay niya ngayon. May boredom po siyang nararamdaman and somehow nawalan po ito ng pag-asa, no? Na ikaw ay mapapatawad mo pa siya, no? Siya po ay nawalan ng pag-asa. Bored na bored po siya. Ace of Wands in reverse is all about boredom, no? Siya po ay talagang na-bored, na-insecure po siya. Ngayon, you used to be so martyr daw po sa taong ito, pero ngayon po parang siya po ay nakakaramdam po ng insecurity dahil hindi ka na po ganun kung ano man po yung pagkakilala niya sa iyo na ikaw ay hahabol, magpapakamartyr kahit na hindi mo kasalanan.
ay ikaw pa rin ang aamo, parang tumigas ka daw po ngayon, at sa nakikita ko po ay yun po yung nakakapag-insecure sa kanya. Natatakot po siyang pag siya ay nagparamdam sa iyo at bumalik ay hindi na po ikaw yung dating person na iniwanan niya. Ouch. Sabi niya po parang nakikita niya na masaya ka na, parang naging successful ka pa nung nawala siya, may happiness ka, sumaya ka, para ka raw pong nagkaroon na ng ibang mundo at hindi niya po alam kung ano yung mundo na yon. Doon din po, isa po yun sa ikinaka-insecurean niya. Hindi niya po alam kung ikaw ay may iba ng minamahal. Bakit kaya mo na raw siyang tiisin? Parang pakiramdam niya po ay naging victory, ay meron kang victory and success sa paglimot mo sa kanya. Ang hindi niya po alam, somehow, at the back of your mind, kahit ikaw ay nakasurvive na, ikaw ay nakakaramdam pa rin ng emptiness. Hindi nga lang po minsan-minsan, but a lot of times, biglang okay ka naman, wala ka namang problema, bigla ka na lang pong nakakaramdam ng emptiness. And kung may problema ka din, yung emptiness mo na dodoble kasi somehow ay naiisip mo rin siya, nakakadagdag pa siya. Comfortable naman po ang life mo, somehow ngayon parang ikaw ay pa-safe lang, okay ka lang, safe lang, ganyan, pero natatakot ka pa rin pong mag-risk sa ibang tao. Parang napagod ka na pong magtiwala sa ibang, parang hindi mo na po gusto agad pumasok sa isang relasyon dahil ikaw po ay napagod sa prosesong pinagdaanan mo sa kanya. Siya po ay nag-explore, talagang yung freedom niya po, na hinangad niya, ay yun pala po ang magpapabagsak sa kanya. Akala niya po, doon sa hinanap niya ay magiging successful siya, doon din po pala sa pinangarap niyang iyon, napuntahan, na sitwasyon, lugar, ay yun din daw po siya pala lalagapak. Yan, kasi nagagalit tuloy ako sa ko yan kasi okay, there's this laziness, work without result. Kahit ano po ang gawin niya sa mga oras na ito ay tinatamad po talaga siya. Wala po siyang kagana-gana and somehow ang taong ito ay nakakaramdam talaga ng pagkabagot-gok sa buhay niya. Naiintriga po siya kung kamusta ka, Lagi ka po niya iniisip at naiintriga po siya kung ikaw daw po ay kamusta na sa mga oras at panahon na to. Oh my God, meron din po siyang, kapag naiisip ka po niya o naiintriga po siya sa'yo, meron po siyang nararamdamang depression. Slow change ang buhay niya. Kumbaga, parang ang bagal daw ng takbo ng buhay niya. And somehow, when this person thinks of you, may depression po siyang nararamdaman. That is the time na nakakaramdam ka ng emptiness. Yung taong yon, bakit nagugulat ka minsan, ano na naman ito nararamdaman ko? Okay naman ako, bakit ako nalulungkot? That is the time that is his or her energy, Hindi mo po yan energy. Again, sasabihin ko po sa iyo, pag may times na nakaka-feel ka ng emptiness, this is not about you anymore. This is about his or her energy. Yung naging lugar niya po nung nawala siya sa iyo o naging pinalit niya sa iyong buhay ay panay conflict, frustration ang ibinigay sa kanya. Kaya iniwan niya din po yung sitwasyon at gusto niya rin pong iwanan yung sitwasyon. Kaya gusto niya rin po ng new venture, new life, mas maayos na buhay, pero iniisip-isip ka po niya. Hindi niya po alam kung paano siya aalis sa sitwasyon kung saan nandyan ka ngayon. There will come a time, magugulat ka na lang na nasa pintuan mo ito at talagang hindi po ito makakapagsalita. Titingin lang po siya sa iyo, wala na po siyang sasabihin iba. Kung una po, siya po ay magde-defend pa, pero darating ang oras na siya ay titingin na lang sa iyo at wala na po siyang masabi.
Kulit nga din pala, no? Gusto niya po ng fresh start with you, kaya lang hindi niya po alam kung same pa daw ba kayo ng feelings o same pa din daw po ba kayo ng gustong mangyari sa buhay niyo pareho. Umaasa pa po siya, there's hope, faith and love, no? Umaasa siya at nananampalataya siya na kahit papano may natitira pa raw pagmamahal sa puso mo. Isira ulo pala to. Ayan, give up na po siya sa lungkot niya ngayon and sobra po siyang na-overwhelm na hindi niya po alam at siya po talaga ay pagod na win at all cost. Gusto ka po niyang bawiin sa kahit na anong paraan. Wag ka naman po sana nito kidnapin, ha? Gusto ka po niyang bawiin sa kahit na anong paraan, ano? Ayan, no, I am stuck in the vision of us together, no? Naiisip pa rin po niya kayong dalawa, pero blinak mo daw po siya or hindi ka na po niya ma-stalk, no? Or nag-aanap po siya ng ways, papaano kanya makakamusta, pero ang feeling niya po, siya po ay naka-block sa'yo. Tinatanong ka po niya talaga, totoo ba? O talagang over na ba talaga tayo? Wala na daw ba talagang natitirang pag-asa sa inyong dalawa? Parang hindi po siya naniniwala na wala ng pag-asa at over na kasi na-stuck pa po siya sa vision na kayo pa rin sa huli. Asang-asa pa ang taong ito, no? Asang-asa, hindi naman gumagawa ng paraan. Naku, nagigil mo ko, no? I want to be different. Gusto niya pong magbago. Gusto niya patunayan sa'yo na kaya niya pong magbago. Gusto niya patunayan sa'yo na pagbalik niya, siya po ay okay, no? Pinifigure niya lang daw po yung sarili niya, no? Nag-iisip po siya ng paraan kung paano po niya talaga ito gagawin. Sabi niya po, I can talk to you right now. Hindi pa po ito makapagsalita. Hindi ka pa po makausap nito. Kasi hindi niya po alam kung ano na yung tingin mo sa kanya. I don't know who I am anymore sa'yo. Hindi niya rin alam kung ano na ang lugar mo sa kanya at anong lugar niya sa'yo, no? Hindi pa rin po makamove on ang taong ito. Sabi ko nga, na-stuck pa din siya sa vision yung dalawa at siya po ay nag-iisip kung talagang wala na ba kayo. Pero para sa kanya po, ay kayo pa rin talaga sa huli. So, why do I deserve someone like you? Naiisip niya po lahat ng kabutihang ginawa mo sa kanya na sinayang niya. Sira ulo po kasi siya. I was hurt by you. Talagang sinisi ka pa po niya, no? Kapal po talaga nito. Ikaw pa po ang sinisi niya, no? Ito po ang pinalabas niya na nasaktan mo siya, na ikaw ang may kasalanan. Bakit kayo nag-break, no? Na I was hurt by you. Di wow. No? Alam mo, payo ko po dito sa taong to, no? Tanggapin mo na po na ikaw ang nagkasalanan. Nagkaroon ng kasalanan, ano? At, madali lang po sana, no? Tanggapin mo at mag-sorry ka with all your heart. Then, gawin mo lahat kung talagang feeling mo hindi pa kayo okay. Pakita mo talaga sa kanya na ikaw ay nagbago na. Isipin mong mabuti, no? Kung ano ka, ano yung mga ginawa mo, bakit hindi mo nakilala yung sarili mo, bakit hindi mo kaya makipag-usap sa kanya, pero hindi ka pa rin makapag-move on kasi naiisip mo po lahat ng kabutihan niya at hindi ka na makakakita ng katulad niya. That is your first reading of the day today, no? Nanggigigil po ako sa taong ito, bawal po magalit ngayon, pero ako po ay nagagalaiti sa taong to, napakaduwag ng taong ito at talaga naman po nakakagigil ang taong ito talaga, no? Napakadali lang pong lumapit, napakadali lang pong mag-sorry, pero minsan po dahil po sa hindi niya alam paano siya magsisimula sa mga kalokohang nagawa niya, yan po ang kaniyang nagawa, no? So that is your first reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para alam niyo po kung ano po, alam ko po kung ano po ang emotions mo, no? Pwede mo pong sabihin sa akin straight kung ano po ang iyong emotions.
And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that. Lalo na po tayo po ay nag-iipon para po sa ating tauna na One Love a Day. Sana po ay marami pa tayong matulungan para sa ating lolos and lolas sa daan. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako matatawagan. That is my only official and legit FB and Messenger account. Yan po, no? At ang lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself. Forgive yourself. And always choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. And you have to realize that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for our second reading of the day. For the meantime, wag po kayong malungkot ha. Ako po ay magbabalik sa inyo para bigyan kayo ng reading of the day. Okay? I love you all and God bless you all. Bye! May update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.